Mga kasama, may pumalo na po sa 7,100 kandidato sa barangay at sangguniang kabataan elections ang napadalhan ng show cause order dahil sa premature campaigning. Sa interview ng Armen Manila kay COMELEC spokesperson Attorney John Rex Lodianco, sinabi nito na hindi pa kasama sa nasabing bilang ang 400 na isinampang disqualification case dahil sa illegal campaigning sa pagsisimula ng kampanya noong nakaraang linggo. 400 na yung tumutuloy po yung kaso. 200 dyan ay formal na petition for disqualification. Yung 200 mahigit po ay talaga pong ang nagsampa ng kaso, yung mismong kababayan natin. Yung 200 po kasing nauna, kami po, ang COMELEC po ang nagsampa ng kaso. So asahan po ninyo ito na meron po tayo matatanggap na mga desisyon bago po dumating yung halalan. Sa unang araw pa lang ng campaign period, nasa 341 agad ang napadalhan ng COMELEC ng show cause order dahil sa illegal campaigning, kung saan 30% rito ay mga youth leader na tumatakbo po para sa SK positions. Samantala, isa sa ilalim na rin sa COMELEC control ang Libon Albay dahil sa insidente ng pagpatay sa isang kandidato. Una na pong inilagay sa COMELEC control ang buong lalawigan ng Negros Oriental noong Setyembre. Sa ngayon ay nasa 242 na ang nasa red category ng COMELEC dahil sa grave security threats at history ng election-related incidents. Itong 2 lugar po, ang unang 2 lugar na talaga pong mamanmanan ng COMELEC po dahil COMELEC control na, at meron pa pong 242 barangay na nasa ilalim po sa red category. Pag nailalim po sa red category, medyo mataas po at pinagsama-sama ano yung mga factors. Yung pong dating presence ng intense political rivalry, history of election-related incidents, yung mga private armed groups, whether local, communist terrorist groups, lahat po yan. Basta meron po yan, ilalagay namin sa red. At purpose po niyan, para makalibrate po namin ang aming paghahanda. At in case po na kinakailangan talaga, ay ready po kami na i-COMELEC control. Si COMELEC spokesperson Attorney John Rex Lodianco sa interview ng Armen Manila.